God doesn't call the qualified, He qualifies the called. Engage in the Lord's ministry and utilize the skills and talents that He has bestowed upon you. Do you have the vocal ability to produce melody, harmony, and rhythm? Or perhaps you have a creative talent for crafting music. Consider joining and becoming a member of the worship ministry. Are you knowledgeable in audio and lighting design, floor management, technical direction, video editing, and streaming? Or do you possess the talent to speak confidently on camera? If yes, be part of the technical ministry. If you possess a keen passion and patience in teaching the next Christian generation, we invite you to become part of the kids' ministry. Are you a compassionate soul and has the gift to pray without ceasing? Join the ranks of the prayer warriors. Teaching the Word of God is a sanctified calling. We invite individuals to contribute their insights in imparting Christian teachings and values. Join us in the education ministry. Are you someone who enjoys engaging with others and possesses a passion for sharing the gospel of God with new believers? The staff ministry is eager to welcome you as a member of their team. If you have the means to assist a fellow member in reaching the sanctuary or have a passion for welcoming and guiding newcomers, we invite you to become a part of the support ministry. The house of the Lord serves as a venue for worship and a gathering space for fellowship, often accompanied by meals. However, it requires proper maintenance and attention. We encourage you to take initiative and become a member of the admin ministry. When we unite in prayer, we encounter the presence of God. Foster a closer relationship with the Lord Jesus Christ among fellow believers. We invite you to join us every Tuesday evening at 8 o'clock. Worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. Glorify, praise, and delight in His presence. Join us for worship, both online and in person. We welcome you every Friday at 9:20 a.m. for the first service and 2 p.m. for the second service. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Hello, kaway-kaway po tayong lahat. Tayo po ay mag-open ng camera. Ating pong itian ang ating mga kapatid, even tayo po ay nasa Zoom. Alam po natin na tayo ay sasamahan ng Panginoon. Amen? Ayan, di po ba napakasarap na makita po ang bawat kapatid natin na nakangiti at
merong ngiti sa mga labi. Amen? Hallelujah. Tayo po muna ay manalangin para po tayo makapag-umpisa na sa gawain ng ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Praise you, Lord God. Glorify your name, Panginoon. Salamat, Lord God, dahil naririto, Panginoon, kami upang magpuri, Lord, upang magpasalamat, Panginoon, sa kabutihan mo, Lord, sa katapatan mo sa aming buhay. We pray, Panginoon, na ikaw ang patuloy na sumama ngayong umagang ito, Panginoon. As we praise you, Lord, as we glorify your name, Panginoon, naruroon yung puso namin na patuloy ka naming sasambahin, patuloy ka naming pupurihin, Panginoon, dahil ikaw ang karapat-dapat na purihin at sambahin, Panginoon. Salamat, Lord God, dahil naririto, Panginoon, kami upang magpalakasan, Panginoon, upang magkaroon, Lord God, ng pag-asa na nagmumula lamang, Panginoon, sa inyo. Salamat, Panginoon, dahil alam namin na ikaw ang patuloy na sasama sa amin ngayong umagang ito. Hallelujah, hallelujah. Samahan mo kami, Lord God, let your anointing flow in this place, Panginoon. Ano man, Panginoon, kung nasa saan man kami, Panginoon, na lugar, hindi limitado, Panginoon, ang pagsama mo, Lord, sa bawat isa. Patuloy ka namin pupurihin, patuloy ka namin sasambahin at luluwalhatiin. Salamat, Panginoon, sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagluwalhati. In Jesus' name, amen and amen. Sabi po sa mga awit, chapter 9, verse 1, sabi po dito, O Panginoon ko, buong puso kitang pasasalamatan. Ang kahangahangang ginawa mo, Yahweh, aking isasaysay. Hallelujah! Praise the Lord! Sige po, tayo po ay umawit, tayo po ay ngumiti, tayo po umawit ng may galak sa ating puso. Amen? Hallelujah! Tayo po ay bumalakas sa ating Panginoon. Hallelujah! Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagbabalik, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Sige po, muli sa umpisa ating pupurihin ang ating Panginoon. Hallelujah! Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagbabalik, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, pagpupurihan ka. Habang buhay, lilingkod sa'yo. Habang buhay, lilingkod sa'yo. Habang buhay, puri ko sa'yo'y ihahanap. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y magbabalik, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y magbabalik, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, mahal na mahal kita, mahal na mahal kita, Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Sige po, ating pupurihin ang ating Panginoon sapagkat siya ay napakabuti. Amen? Hallelujah!
ay kasama namin ngayong umagang ito. Thank you, Lord God, for your presence, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. As we continue to worship our God, hallelujah. Ating pong i-open ang ating mga puso. Ating pong tanghin ang presensya ng Panginoon sapagkat naririto ang ating Panginoon patuloy na sinasamahan ka sa anumang sitwasyon. Hallelujah. Hallelujah. Sabi nga po sa Jeremiah 29, verse 13, ako'y hahanapin ninyo at masusumpungan kung puso ninyo akong hahanapin. Amen? Alam ko po na ang bawat isa ay naroon ang pangamba, naroon yung magkabalisa, pero kapag hinanap po natin ang Panginoon, mararamdaman po natin yung peace sa puso. Amen po ba? Naroon yung protection, yung guidance. Basta manatili lang po tayo sa presensya ng Panginoon. Amen. Sige po, as we worship the Lord, sa ating buwan, ang lahat, sa Kanya lang natin matatagpuan yung peace sa puso, at sa Kanya din natin matatagpuan yung bagay na hinahanap natin. Amen. Hallelujah. Sige po, let's worship our Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Yes, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Jesus. Sa kabila ng
tunay kang mamalaki ng Panginoon. Kailanman hindi ka nagkulang. Kailanman o Diyos, nanatili kang tapat sa amin. Diyos, kailan ka, tunay o Diyos, na ikaw ay walang hanggan ang pag-ibig mo sa amin. O Panginoon, ang pag-ibig ng ito, hindi kami na mo ang isipan ng ginawa sa aming batid mo, o Diyos. O Panginoon, may isang hayag na aklat. Kaya nga po, o Diyos, sa aming pong pagkapit, alinisin mo ang aming isip. Dapat sa iyo. Para sa iyong alam namin. Hindi dahil kami hindi dahil sa iyong kapal. Yung alam mo. Ang Panginoon, malaya kami na pagpupuri, malaya kami pakikinig ng mga salita, malaya kami sa iyo. Ako, Diyos, sa mga salita. Patuloy ng Lord, ay alam mo, sa pangalan nila, magiging pagkakal. So, dahil tunay na ikaw ang audio sa buhay ng tao sa amin. O sa amin pong patuloy kung gawa tunay na may taas lamang at wala pong ibang alam lamang. Diyos, may kakatiwala sa iyo na ganito sa mga no. Umaga po sa lahat. Ito po yung nagamitin ko rin sa mobile phone po na paki-unmute po ito dahil hindi po pumapasok sa laptop yung sa text. Hindi po pumapasok sa laptop yung aking boses. Medyo may kabaguhan po yung laptop. Yan. So yung sa mobile phone po na yung isang account po yung Yan. Magandang umaga po. Narinig po ba ako? Pakitthumbs up naman po pagka ako po yung narinig ng ayos. Hello po mga kapatid. Ayan. Salamat po. Yan po, ito po yung yung mga magiging hadlang sa atin. Pero ganun pa man, ang kadakilaan ng Diyos po kailanman ay hindi niya malilimitahan yung mga yung magtatangkang kaaway pero mananaig ang kabutihan, ang kapangyarihan ng Diyos. Ayan. So, ayan. So, magandang umaga po ulit sa ating lahat. Ayan. Pagpapatuloy po natin yung ating pong mga yung anong tawag ito yung ating pong nilalakaran na tema, yung Be Rooted. Po. Nung nakaraan po, Be Connected. Yung sa unang bahagi po, yung Top 5 po, Be Ignited. Sabi, Be Ignite. Magkaroon ng apoy ang ating pananampalataya at manatiling nakakonektado sa ating Diyos na buhay. So, being connected, nalaman po natin na kung wala tayong connection,
Baliwala po ang lahat ng ating kumbaga, ang ating existence dito sa lupa, wala kung wala tayong connection sa Lord. So, being connected, yung isa po sa mga pinakamahalagang bagay, importante na kailangan malaman natin na magkaroon ng connection sa ating Diyos. Unconnected, sabi nga, kung sa mobile phone na ikaw ay disconnected, parang pag wala kang wifi, di ba? Parang gano'n na lang yung iyong pagkatubili. Gano'n na lang yung iyong hindi ka makalagay. Wala akong wifi, wala akong data. Parang balisang-balisa ka. Lalo pati tayo po ay naando doon na walang koneksyon sa ating Diyos. So, being connected, ayun po na makikita natin kung gaano katakila ang Diyos, makikita natin kung gaano siya kumikilos sa bawat sandali ng buhay natin. At yun ang nais din po ng Diyos na tayo bilang kanyang mga anak ay naando doon po maging laging connected at nandoon po kasi na po tayo sabi nga po ay laging nandoon lumalalim pa sa ating pananampalataya sa ating paglilakad. Andyan pa po ba kayo? Yung pang Diyos dahil alam ko may kikilos po ang Diyos maging kahit na tayo po ay sa ibang platform ginagawa natin ng Zoom, kasama sa technology. Alam ko kikilos po sa face-to-face ang kikilos natin Diyos. Kung natin gawin natin text na view sa version at hanggang 20, ang mo ng 3. In Christ Jesus, through all generations forever. Amen. Tayo po minsan pa manalangin. Amang banal at dakilat na kapangyarihan sa lahat, patuloy po kaming lumalapit sa iyo. Patuloy kang mangusap sa iyong mga salita. Patuloy mong gamitin ang mga salita ng ito na maging encouragement sa bawat sa amin, maging empowerment sa aming spiritual na pamumuhay at tunay po, O Diyos, ang inaamin namin, wala kaming magagawa malayo sa iyo. Kaya nga po ang dalangin namin. Let your Holy Spirit be our teacher. Ikaw ang magsalita sa aming kalagitnaan sa mga sandaling ito. Ang iyong makapangyarihang salita ang siyang kumilos sa puso at buhay ng bawat sa amin. Salamat po, Panginoon. Patuloy kang manguna. And let your name alone be glorified in our midst. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So mga kapatid, ang title po ng pag-uusapan natin, sabi nga po yung experiencing the fullness of God. Ano ba yung fullness? Ano ba yung punong-punuan ng kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus? Ang Ephesians po ay alam naman po natin na sinulat po ni Pablo, nagsabi po ng mga scholars, ito po ay naisulat sa nung siya po ay nakakulong. At nahati po ito sa dalawang bagay lamang, from chapter 1 to 3, ito po yung pagpapakilala ng amazing grace ng God. Ano po yung amazing grace ng God? Yung kanyang hindi na paliwanag na biyaya, na kapangyarihan na ating nararanasan. Yung kanyang lubos na pagmamahal, pag-ibig sa bawat isa sa atin. So 1 to 3, nakikita po natin yun. At sabi nga pa po dun sa Ephesians 2:8 and 9, for by grace are ye saved, no? Sa pamamagitan ng biyaya tayo na naligtas. Ito yung kabutihan ng Diyos. No? Makikita po natin ito from chapter 1 to 3. And from chapter 4, makikita naman po natin kung paano ginabayan o sinulat ni Pablo kung paano ang mga taga-Efeso ay mabuhay na nando doon ang paggabay, nando doon ang pagkilos ng ating Panginoon. Ito po yung sabi ko ay living like Christ. Ito po yung paghati na ng bahagi ng sulat ni Pablo. Nakita po natin kung pagpapakita ng amazing grace ng God at yung ikalawang bahagi po ay yung pagpapakita ng pamumuhay ng katulad ni Kristo from verses 4 to 6, chapter 4 to 6 po, na andun nakita po natin yung kung paano nandun yung armor of God na ating magiging gabay o magiging sandata as we journey in this Christian life. At nandito po makikita din natin
kung paano na yung respeto sa magulang, paano ang anak, paano ang asawa, paano ang so nakita kompleto po itong Ephesians. Bagamat ando din po sa kulungan si Pablo, sinasabi po ng mga eskola, ito ay para sa Efeso, pero marami din po nagsasabi, in general po ito as for the church. For us, in our time right now, sa ating pong panahon ngayon, ito rin po ay pwedeng, sabi nga po, hindi lang sa panahon na yun applicable because hanggang sa ating sandali, sa mga sandali ito, sa ating paglakad sa mundo ito habang tayo nandito pa sa lupa, as we journey sa tinatawag pong ito yung tinatawag natin na Christian walk. Alam ko po na ang bawat sa atin may struggle, but sabi nga pag nakita po natin yung pag-aaral sa umagang ito, ang panalangin, ito po isang panalangin. Kung titignan mo natin, ito po yung panalangin ni Pablo, simula po doon sa verse 14 na yun. Pero bago ito naman, ito sa chapter yan, naroon din po siyang panalangin at pinagpatuloy niya po dito. Sabi nga po ito isang bahagi, ito po ay yung ang panalangin ni Pablo para sa mga iglesia, para sa iglesia, hindi lamang patungkol sa Ephesian Church, because hanggang sa atin po. So, ang patis po nito, nagkakunti ng sabi nga, sabi ng ibang mga tagapagsulat, the most beautiful prayer prayed by Paul. Instead of praying for, sabi nga sa wealth, ang sabi po dyan, slide ko na susunod. Yan. Sabi po, yung, nakashare po yung screen ko. Ayan. So, sabi po dyan, instead of praying for wealth and comfort and success, ang panalangin po ni Pablo, ang bawat iglesia, ma-strengthen ng kanyang banal na spirito, maging rooted in Christ's love. At yung tatlo po, maging, sabi nga, puno ng kapangyarihan o ng fullness ng ating Panginoon, ng ating Diyos. Be filled with His Spirit, filled with His love, filled with everything na kung saan na ang Diyos ang nagpo-control sa atin. Ang Diyos ang siyang nagpapalakas sa atin. Ang Diyos ang siyang nagbibigay ng, sabi nga po ng lahat yung kakumpletuhan. Marahil ang marami sa atin hanggang ngayon ay nag-expect ng yung completeness sa mundo, yung kakumpletuhan, yung kasapatan sa mundo, but nonetheless, laging pong failure. Sapagkat nakikita po natin, ano man ang gawin natin, pag sumikap natin, hindi natin makakantaan ang kakumpletuhan, maliban na tayo po ay nasa Diyos. Nasa kalinga, at sabi nga, malabay na po ng pagkalinga, pag-iingat ng Diyos. Kapatuloy po natin, ang sabi ko, sa number 1 na point na po tayo, sabi po dito, strengthened by God's Spirit. Makikita po natin sa verses 14 to 17. Ang sabi po ng verses 14 to 17, that He will grant you to be strengthened. Ito po yung panalangin ni Pablo para sa mga hindi lang sa Efeso, hanggang sa ating panahon po ngayon, sabi, to be strengthened with might through His Spirit. Sabi po, in the inner man, bilang isa, yung bilang isang natin bilang tagasunod ni Kristo, bilang anak ng Diyos na sinasabi natin, we are claiming. Sabi nga, ang nakahalaga po yung ating yung inner man. Alam po natin yung ating hindi na tayo sabi nga sa Galatians 2:20, no longer us, but Christ living in us. So ito po yung pamanigan ni Pablo. Sabi nga, to be strengthened with might through His Spirit in the inner man. Sabi po, alam niyo po yung kapangyarihan ni Pablo sa kanyang paglapit sa Diyos. Punong-puno ng, sabi nga, punong-puno ng pagpapakumbaba, bagamat siya isang pastor, bagamat siya isang kilalang tao, bagamat siya naando doon. Alam natin, bilang, sabi nga, pagkasunod ni Kristo, bilang mananapa, bilang mga katuring ng mga Kristiyano, sa pag-aaral natin ng mga salita, kung paano sumulat si Pablo, kung paano sa Acts, kung paano siya from great sinner, from a great believer. Di ba? Isang great apostle na kung saan siya po yung naghatid ng mabuting balita para sa mga Gentiles, nagkinasangkapan ng Diyos. So, nevertheless, ang nandun pa po yung kanyang buong paggalang sa ating Diyos. Punong-puno ng reverence, sabi nga po, punong-puno ng pagpapakumbaba sa kanyang paglapit sa Diyos. At
nandoon po yung the moment that he prays, acknowledging na walang magagawa sa kanyang sarili, because sa tanging kapangyarihan lamang ng Diyos tayo may magagawa. The moment that we pray, alam po ba natin, the moment that we pray, pagpapakita na ang ating dependency doon sa ating manilikha, kailangan makapagbigay sa atin ng kalakasan, kailangan magbigay sa atin ng kasakatan ng lahat ng minimiti natin sa buhay, siya makapag-satisfy. The moment that we pray, recognizing that we cannot do anything, we can do nothing without the empowerment of Christ, without His grace, without His, sabi nga yung divine protection, wala tayo. Walang mangyayari sa atin. So ito yung full approach, no? Nandoon po yung punong-puno ng pagpapaumbaba, punong-puno na nandoon po yung sabi nga marami pong kung paano manalangin ng isang tao, pwedeng nakatayo, pagpapakita na sabi nga yung pagtayo ay isang surrender din po. Pagtaas ng kamay, lalo na yung pagtaas ng kamay, ito po yung international way na kung saan tayo po ay nag-surrender sa Diyos. Amen po. Pagtaas mo kayo na, the moment that you raise up your hand sa Panginoon, sa harapan ng Diyos, ito yung pangangahulugan na ikaw ay nandoon na humihingi o sumusurrender buong buhay mo. Ano ba ibig sabihin ng surrender? Wala ka nang para sa sarili mo. You are entrusting everything to God. So, ganoon po, the moment na nagpe-pray po, ito po yung katangian na napakagandang makikita po natin sa Pablo. You recognize that, sabi nga only God that can accomplish something in our life. Amen po ba? Only God. Ang tanging Panginoon lamang makapag-accomplish ng something greater, something sabi nga meaningful. Kung ikaw ay sa buhay natin punong-puno tayo ng parang ang daming kulang, ang daming madami kang hinahanap pero hindi mapulfill dahil ang tanging Diyos lamang, sabi nga, the moment that sabi nga yung dependency natin sa Diyos, the moment na yung lahat natin sinurrender natin sa Kanya, and then yung po doon natin nararanasan yung fullness ng God. Sabi po yung follow yung sabi niya, strength, yung spiritual strength na pinapanalangin ni Pablo sa pangalawang bahagi po nung unang nung first point natin, strengthened by God's Spirit, full approach with humility, tapos yung strength na hinihingi niya sa not physical power, not worldly success, but strength in the inner person, strength doon sa, sabi nga po, alam niyo po, dalangin ka ng dalangin, parang yung temptation nandiyan dyan lagi. Ito yung panalangin ni Pablo, yung kapangyarihan ng Diyos tumatin. For us to resist the temptation, for us, sabi nga sa James, diba, yung nabanggit ko minsan, na submit yourself to the Lord. Resist the devil and the devil will flee from you. Ano po yan? Resist the devil first. So yung inner strength, kailangan natin for us to resist the temptation. We need the power of the Holy Spirit that is within us. Sabi nga ang panalangin ni Pablo to resist the temptation, to endure the suffering. Alam ni Pablo na ang bawat isa sa atin, somehow, we will be experiencing yung suffering. Sino po yung hindi nakakaranas ng suffering? Sa buhay mag-asawa daw po, naalala ko na po ito. Joke lang, joke daw po ito. Tatlong ring daw ang meron ang mag-asawa. Engagement ring, wedding ring, at suffering. Di ba? Sa mag-asawa na may kasiyahan lagi yan. Pagka kayo pinuklod ng Diyos, kayo pinagbuklod ng Diyos, kahit ano pa man pagdaanan yung mag-asawa ng magbuhay may asawa, buhay ng pamilya, nandoon po na ang Diyos ang nagbubuklod. Sa pagyaya ng Diyos, pagaya po ng panalangin ni Pablo, tayo po magiging matatag kapag ang Diyos, ang panguna at pagsama ng ating Diyos, na ating Panginoong Jesus, ang siyang pangunahing layunin na ibang pagpurihan siya sa isang pamilya, sigurado po ano man pagdaanan ng mag-asawa, yung suffering na mapagtatagumpayan dahil ang Diyos ang siyang sumasama sa kanila, sa atin, bilang mag-partner, bilang isang pinagbuklod ng Diyos.
At ang sabi po doon, remain faithful, ang panalangin ni Pablo doon sa yung strength na hinihingi ni Pablo sa bawat mananampalataya, sila ay magkaroon ng resistance sa temptation, magkaroon ng endurance doon sa suffering, magkaroon po ng manatiling makapangat sa kabila po ng maraming problema. Ang sabi ko dito, the strength that comes from the Holy Spirit. The strength that comes from the Holy Spirit. Which is, ito po yung panalangin ni Pablo. Which is, ito po yung ninanais ng apostol na kung saan ang iglesia, ang mga iglesia ng Tagaytay-Peso, maging ang iglesia sa kasalukuyan. Hindi yung marangya ka nga ang pamumuhay mo. Nandoon yung pangyayari. But still, yan ang kakumpletuhan. Kapag ang ninanais ko na maging isang mananampalataya, ang naisin ng panalangin ni Pablo na magkaroon ng bawat mananampalataya, bawat isang Kristo, sa pang-Christian, bawat Christian, in every part of the world, ay magkaroon nga po ng magkaroon ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu to resist temptation, to endure the suffering, and to remain faithful sa kabila ng maraming pagsubok, sa kabila ng maraming sabi nga, the strength not only na mapiprovide ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa bawat mananampalataya. At ang sabi ko, yung tatlo na, yung result na, yung kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa atin, Christ dwells in our heart, nananatili, nananahan. Ano yung dwelling presence ng God? Hindi lang ako siya bumibisita. Minsan ang panalangin natin, Lord, bisitahin mo kami. Pero ang panalangin ng Santo, ang Diyos ay matahan sa atin. The Christ dwells in our heart. Manatili sa ating mga puso. Manatili ang kapangyarihan ng Diyos, manatili ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu within us. So sabi ko, no, strengthened by God's Spirit, but first Paul applies humility and strength in spiritual, yung kapangyarihan ng spiritual strength na mapasa atin, at kapag ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay sumasa atin, may spiritual strength, sabi nga, ang Panginoong Jesus nananahan sa ating puso. Sabi, isang katanungan po dito, huling bahagi ng part 1 po ng ating pinag-aaralan, ang Panginoong Jesus nga po ba ay tunay na nananahan sa iyo at sa akin? Kailangan po mga kasagot ito, kung ang Diyos ay nananahan sa iyo, kung ang Diyos ay nananahan sa atin, sabi nga po, eventually, our lives, sabi nga Christ will rule our lives, Christ shapes our desires, and Christ directs our decisions. So sa pangalawang bahagi po, lipat na po tayo sa pangalawang bahagi. Ang sabi po dyan, rooted in Christ's love. Ang sabi po, being rooted, verse 17 to 19, 17 verse to 19 po, ang sabi po, being rooted and grounded in love, moves from strength to love. O nakapangyarihan, kalakasan ng spiritual na kalalagayan natin, kalakasan ng ating bilang mananampalataya sa paglakad dito sa mundong ito as we journey. And now, kagaya po ng ating tema, sabi, be rooted in Christ's love. Be rooted doon sa kanyang pag-ibig. At ang sabi po doon, grounded in love, rooted in love, grounded in love. So dalawang haliting pinakita dito yung isang agriculture. Alam naman po natin na kapag ang puno ay sabi nga ang iyong foundation ay ang love ng Lord, nag-uumapaw yung pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin. Sabi nga love must be the foundation of Christian life, na kung saan, sabi, rooted like a tree planted, sabi nga na kung saan malalim ang kanyang alam niyo po dito sa Middle East, for them to makapagtanim ng malaking puno, hinuhukay po nila yung surface muna.
yung ground. At alam niyo po ba yung ground dito, hindi katulad sa atin na meron ka lang bareta. Alam niyo po yung bareta? At saka piko, at saka pala, makakapag-hukay ka na. Alam niyo po dito, 1 metro pa lang po yung hinuhukay namin. Kapag po kami nasa, disyento pa po yun, gumagamit po kami ng mga equipment, excavator, kasi may mga bato. So, hindi makalaki ang mga puno talaga ng malaking-malaki kasi limited yung, hindi hindi lumalalim yung kanilang mga puno. Kaya mapapansin ninyo, pag nasa taas tayo, halos lahat talaga kulay brown dito sa Middle East. Kasi nga matigas yung lupa, hindi makapasok. So, hindi kailangan titibay yung isang puno kung hindi malalim yung ugat. So, isang bagyo lang na malakas maputumba yan. Pero ang sabi ng pamanigan nga po, kung tayo puno-puno ng pag-ibig ng Diyos, ito po yung nais ng Pablo na maranasan ng panalangin niya sa bawat Tagaytay-Peso, hindi lang sa Tagaytay-Peso, bago sa atin. Sabi nga, in general po, ang sulat na ito, para sa buong iglesia, nung kapanahon ng ni Pablo na yun, nung siya po ay sumulat, hindi lang particular na Tagaytay-Peso. Because ito po ay, kaya pwedeng i-apply natin, sabi nga, yung pag-ibig, love must be the foundation of the Christian life. Kamusta po ang pag-ibig ng bawat sa atin? Kamusta po yung foundation na kung saan yung malalim na barangay o hanggang sa mga sandali ito, matampuhin ka pa rin. Hello? Sino pa po yung mga balat sibuyas hanggang ngayon? Huwag na makarinig ng hindi maganda, hindi na ako pag-a-attend. Ganoon naman sila. Yung nakita mo lang nag-uusap, pero hindi naman ikaw pinag-uusapan. Alam niyo ba yung pag-ibig? Love covers the multitude of sins, sabi po sa Biblia. Ano man yung ginagawa ng kasama na hindi maganda kung ang pag-ibig sa puso mo ay nag-uumapaw. Nonetheless, you will treat everybody na kung saan talagang kapatid mo. Di ba sa pamilya, kahit nakagawa ng hindi maganda, pero naanditin po kung nagpawa mo yung pag-ibig, wala po ito. Ikaw na nakagawa ng kasalanan, kapag yung magawa ng langit na kaya, nubmok na, ang pagsalingan niya, so ang ating Diyos. Sabi, love must be the foundation of every Christian. Punong-puno ng pag-ibig, nagawa mo ng pag-ibig. Kung sa building naman po, ikukumpara yung sinabing grounded, yung grounded, no? Alam niyo po yung grounded, yung rooted para sa puno, yung grounded, ito po yung building, alam niyo po yung mga architectural design. Hindi mo po pwedeng design ng mataas na mataas ang isang building kung hindi malalim ng foundation. Meron po isang case dun po sa Kabanatuan, 1991 po ba yung earthquake na yun, yung malakas na paglindol. Yung Kabanatuan City Colleges po na pinutungan, kung di po nagkakamali no, sa alaala, kasi 1990s pa yun, medyo matagal-tagal na po. Ito po ay design para sa 2 o 3 palapag lamang, pero umabot po siya ng 5 palapag. So yung foundation hindi matibay. Dumating po yung na napakalakas ng 1990, kung di po nagkakamali 1990. Doon po sa lugar na yun ang pinakamaraming namatay mga estudyante kasi oras po yun na mga alas 2 nangyari po yun. So nandun po nagkaklase yung mga bata. So marami pong namatay. Dahil hindi malalim ang pundasyon. So as tayo mga kapatid, kamusta yung pag-ibig na in-install ang pattern natin ng pag-ibig ng Diyos? Yung pattern na yung pag-ibig na kung saan inibig tayo kahit na tayo mga kasalanan. Inibig tayo kahit na tayo ng ating nakaraan. Inari tayong anak o inari tayong nangkin tayo ng Diyos. Sa pangangaliwa tayo mga kasalanan na sabi niya, pinakinalimutan niya dahil sa pag-ibig na iyon. Ikaw kapatid, kamusta yung pag-ibig na iyon? Sabi, rooted na puno at isang grounded na building na kung saan matibay yung pundasyon na dapat, sabi nga, yung foundation na yun is yung love. Love na kung saan nagmumula sa Diyos ang pag-ibig na naranasan natin. Hindi mahirap ipamahagi yung pag-ibig na yan kung naranasan natin yung pag-ibig na yan. Amen po? If you experience that love that God has shown you, hindi mahirap ibahagi yung pag-ibig na yan. Mahirap mamahalin yung kapwa kahit nakagawa ng kasalanan.
Kung ikaw mismo na nakasalanan, naranasan mo yung pagpapatawad ng Diyos. Naranasan mo ang kanyang pag-ibig. Sabi nga po, love is the foundation of spiritual growth. Without love, faith becomes cold. Napakalamig ng pananampalataya. Yung ating kung sinasabi tayo, member ng TGSS, tayo, ngayon naging believer, pero sabi nga, religion become empty. Your relationship becomes empty. If walang pag-ibig sa atin. Tinambahan niyo po, sabi po dyan, yung immeasurable dimension of Christ's love. The breadth, the length, the depth, the height. Ano yung breadth na yan? Ito po yung kung gaano kalaya, wide, ang pag-ibig ng Diyos, kung saan it reaches all people. This is yung breadth ng yung lahat ng pag-ibig ng Diyos. Inabot lahat ng tao, anumang uri ng tao, anumang kasalanan ng tao. Ito yung lahat ng pag-ibig ng Diyos. Ano yung length ng pag-ibig ng Diyos? How we measure that length? Sabi po, Christ's love lasts forever. Hello? Walang limitasyon. Kung ang human being, hanggang dito, may patience tayo na kung saan. Sabi na, puno na yung aking salot. May sinang PC ko. Sabi po dito, Christ, yung love na yan, sabi, it will last forever. Hanggang may pagkakataon, sabi nga, kaya nga po hindi magugulo ang mundo, hindi magawasan ang mundo, hanggang ang lahat ng tao ay nakapakinig. Sabi po sa Matthew 24, ang lahat ng tao ay nakapakinig ng kanyang mabuting balita sa hanginan ng kaligtasan. This is the length. Hindi lang natin dito mararanasan ang pag-ibig ng Diyos, magtahan ng hanggan doon sa buhay na hanggan. That is the length of God's love. Ito yung length ng pag-ibig ng Diyos. Yung depth yung lalim ng kanyang pag-ibig. Alam niyo po kung gano'ng kalalim ng pag-ibig ng Diyos. Christ's love reaches the lowest, yung pinakamasalanan. Yung pinakamasalanan tao. Ito yung lalim ng pag-ibig ng Diyos. Kahit gano'ng kahalang yung nagawa, kahit gano'ng kahalang, laki na kasalanan mo. Kaya kakalahin ng Diyos. Ito yung lalim, no? At yung height, ano yung parang natin i-measure yung height ng love ng God. Kahit love, sabi nga po, doon po, sabi po, leads believers to glory. Alam niyo po yung kalulatian ng pag-ibig ng Diyos? Nakikita na natin ngayon karamang yung kalulatian niya. Di ba? Yung sarap ng buhay sila, pinapapulsi na sa atin ng Diyos, yung parang mabuhay sa kalangitan. Ito yung height ng love ng Lord. He enables us to see His glory. He enables us to see yung glorious things that we will be experiencing once sabi nga, nakakasing buhay natin sa mundo, dito sa lupa, mayroong isang bagay na mas mahirap masigit pa yung buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. So, na-measure niyo na yung pag-ibig ng Diyos. How wide, sabi nga, gano'ng kahaba, yung length ito, yung depth ng pag-ibig ng Diyos, yung glory, yung height ng love ng Diyos. Sabi po, the immeasurable dimension of Christ's love. Kailanman parang hindi natin mapapantayan. Sabi po, knowing the love that surpasses knowledge, the more we understand Christ's love, the more we love Him and others. So, kamusta po yung as we experience God's love? As we na-experience po na natin yung love ng Lord? Amen? Nag-amen po kayo, hindi pa kayo natutulog. Nakakatakot po yung mga nakapatay yung camera. Amen po, amen. Ganda ng turo ng napapakinggan natin. Nakakapagpatulog dahil sa sobrang ganda. I believe hindi po tayo dinuduyan nasa aircon ka, gandang-ganda ng panahon. Kahit na may nagpuputukan But nandali, sabi nga po, to know the love of Christ is yung dahil nga nagpapas ng lahat ng understanding, pwede niyang yung mahigitan
Sabi nga, we will never fully understand Christ's love, but we can, alam niyo po, hindi natin pwedeng, hindi natin kailangan maggalap na muna lang yung immeasurable love of God, but sabi nga po, for sure we can experience it. Amen? We can experience that love, that very love. And lalago po tayo sa pag-ibig nito habang tumatagal, nakikita natin, sabi nga, the longer that we serve Him, the longer that we know Him, the longer we love Him. The know that we love Him. The longer that we serve, amen po ba? Sa kagaya ko na makatagal ng mananampalataya? Wala akong dinadamay yan, no? Alam ko pa na meron ng mahigit na 10. The more that you serve God, sabi nga po nung isang himno, sabi po, alam ko hindi niyo na po narinig ito, hindi pa ninyo narinig yung iba, marahil ang pakinig. Sabi po nung isang awit, the Lord I serve Him, the sweeter He grows. Sabi po nung sa isang praise. Tama, amen po ba? The longer that we serve God, the sweeter He grows. Amen? Alam ko po na nag-amen kayo. Sabi po, we can experience it, we can go in it, and we can live in it, in that very love of Christ. We can, sabi na ipamumuhay natin yung pag-ibig ng Diyos na yon. And sabi nga po, the more that we understand Christ's love, the more that we love Him and others. Amen po ba? Kasama po yung others. Kasama po yung others lagi. Pagkapatuloy na tayo po yung nagmamahal sa Diyos, kung tayo po yung mayroong magmahal sa kapwa, lagi nating alalahanin ang pag-ibig sa kapwa kasama po ng sa pangkakristyanuhan. The journey of our Christian life, sabi nga, kung tayo grounded, kung tayo rooted, eh kasama po iyon. Kasama po. Amen po ba? So, pangatlo na po tayo. Ayan, matatapos na po. Pangatlo na, ako po yung naniniwala na kahit medyo mahaba po ngayon, pagpasensya na niyo na po. Namimiss ko po kayo eh. So, wala naman po tayong gagawin. Alam ko, at wala tayong second service. So, sasakupin ko lang pati second service po. Ganun lang po. Pato na po tayo. So, be filled with God's fullness. Ang sabi po sa 19 to 21, that you may be filled with the fullness of God. Ano ba yung fullness ng God? Ano ba yan? Ito ba yung magiging goal natin? Sabi, this is the goal. Ayan. This is the goal ng bawat isa sa atin. Sabi ko, not partial transformation, but alive. Sabi ko, but alive filled with God's presence. Na kahit minsan, hindi mawawalay ang presensya ng Diyos. Malibit po sa atin, alam po natin ang kaaway. On the go yan. We can, in our daily life, kahit puno-puno ng kapuspusan, minsan, isang segundo lang, pwedeng mawalay tayo sa kapangyarihan, sa fullness ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya sabi, yung daily dedication, yung daily surrender, we need that for us to be filled with God's presence. Daily surrender. And nag-surrender ka Friday. Nakipakinig ka. Ang ganda ng message. I was blessed. I'm so blessed. Sabi mo. Ang ganda ng awitan. Ang ganda ng mga songs. And come Saturday, nag-enjoy ka. Come Sunday, medyo nakapagbasa ka pa ng konti nung Saturday na fresh pa kasi yung mga message. Come Saturday, Sunday. Uy, nakapag-open ka na ng isang sermon. So nakapakinig ka pa rin. So Monday, nanood ka na ng telenovela, dami ng yung mga series na napanood mo na. Napagwala ka na sa pangalawa, hindi mo natapos, pinanood pa ng sumunod na araw ang isa. Dumating na naman ulit yung Thursday. Malayo na. Ang lamig-lamig mo na. Parang hindi mo na maranasan yung presence ng Lord. Kamusta po tayo mga kapatid? That you may be filled all the fullness of God. Be filled with God, His love, His holiness, His character. God fills believers according to their capacity.
Kung i-aalaw mo, maraming tumbuhan, now and again, parang paulit-ulit. But God can do more in our life. That God can do more. Kung kaya ng Diyos na may mga mananampalataya na gano'n na lang kasigasig sa kung may mga mananampalataya na gano'n na lang ka-powerful ang effective ang kanilang mga prayer, kung may mga mananampalataya na gayat prayer nila, nakakagot ang Diyos. For you to experience that, you just allow God to take full control of your life. Be filled with God's love. Alam mo lagi ang pag-ibig ng Diyos at hindi pa nais yung kabanalan. Be filled with this holiness. Again, we say this holy God. So, as believers, we must be holy. For I am holy, ang sabi ng Lord. And His character. Kamusta na po tayo? Pag-iitungo natin sa ating kapitbahay. Pag-iitungo natin sa ating kapwa. Nananampalataya. Pag-iitungo natin sa ating mga kasambahay. Pag-iitungo natin sa ating kaopisina. Sa ating boss. His character affects our daily. Sabi nga, kung rooted tayo sa pag-ibig ng Diyos, kung rooted tayo sa kanyang kapangyarihan, come what may, we will be experiencing, mapupuno lagi yung nawawala na. Kasi nadidiskarga yung ating, yung power. Minsan, di ba? Even the battery, the cellphone battery runs dry. Tayo pa na mga Kristiyano, na sabi nga, minsan na lang, na hindi tayo mawawala ng baterya. So we need to recharge now and again. God fills believers according to His capacity. And God can do more than we ask, more than what we can imagine, more than what we believe possible. God's power is already working in every believer. Andiyan na yan, mga kapatid. Kumikilos na ang Diyos. Kumikilos na siya, mga kapatid. Just allow God to take full control of our lives. Sabi nga, nung nakaraan, di ba, hindi lang bibisita ang Diyos. The very presence of God. Presence. Mga puso. Ang susunod po, pangalawa na sabi po, to Him be glory, ang iglesia daw po, being rooted, sabi nga, being filled with the love about sa iglesia, anong mangyayari? The church exists ako saan through God's power. Amen po ba? Ano yung kapangyarihan ng Diyos? Nag-uumapaw yung mga pagbabago ng buhay. Nag-uumapaw yung mga tayong binago ng Diyos. Yung at sabi po dyan, the church is to glorify God. Amen po ba? Can you type amen? Sa mga natin. Ng iperahan ng iglesia natin, hinatawat ng individual, bawat individual, mananampalataya, even bawat
Dahil naniniwala tayo na ang Diyos ng Panginoong Jesus, ang siyang pinaka-shepherd ng ating iglesia, ang pinaka-namumulo sa ating iglesia. Yung panalangin po ni Pablo, God wants His people to be strengthened by the Spirit. God wants us to be deeply rooted in Him. And He wants to, yung pinaka-limitiin dapat natin na may experience. Alam niyo po, alam natin na sa bawat pag-alarm ng mobile phone natin, sa bawat alert, warning, we somehow experience yung pangamba. But if you have that fullness of His presence in our heart, come what may, sabi nga, bumagsak na yung ano na yan, kung ano man yung missile na yan, bumagsak sa harapan mo, hindi ka matatakot dahil alam mo, kapag natakot ang buhay nito, ang buhay na lang kapiling ng Diyos. Dahil alam mo, yung fullness nung pangako ng Diyos, nakapahingahan ay doon sa kalangitan. Dahil alam mo, hindi na nakatakot sa mundo. Sabi nga, magkakamalento ka ng mundo, magkaroon ka ng and put that time tayo, super daan tayo, nangyari. Hindi ka matipid. Sabi nga yung isang dagat, kita na yung kapanatagan niya hindi panatag, yung covering presence nung bato na yun, it keeps him, sabi nga, it keeps this particular bird na panatag dahil alam niya matibay ang batong kanyang sinasandalan. Even yung isang illustration hindi ka matitinag, hindi ka mangangamba, mananatili kang nagpupuri, mananatili kang nagsasabi, oh Diyos, kay dakila, ikaw hindi mo kabago, ikaw tunay na Diyos. Thank you for your love. Hayaan mo po, Diyos, sa bawat narinig namin yung mga salita, maging buhay ito, makapangyarihan. Hindi po, yung hindi naman inibig lalo kami yung aktong inib unang natatuloy na kumangkaya di ka sa aming buhay yung buhay ang iyong lalaki ako kang pararangan o Diyos. Bago tayo patuloy na
sumamba, nag-sing worship song, sumamba sa Diyos. Hallelujah, Jesus, we praise you. Glorify your name, Panginoon, sa mga words. Oh Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang hari na mahal ng tulad ko. Ikaw ang lahat, pag-ibig ko ay tapat at paglalas. O Diyos, wala nang mapaglay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y inataas
kapangyarihan namin ng mga bagay nito, maging panalangin nito, nagpasultado sapagkat nakikita niya, ito yung pangailangan ng isang mananampalataya for us, Lord, na maging matibay hanggang sa muli mong pagbabalik, maging, oh Diyos, yung hindi kami magdadaka, hindi kami manghihina, pag itong pangailangan nito, Diyos, ay nasa sa amin. O Diyos, yung aming inner man, yung aming spiritual buhay. Ikaw lamang siyang manguna. Sinabi mo nga po, Panginoon, kung ang mga Panginoon ito, O Diyos, kung kami pinapalakas ng banal ng Espiritu, kung kami po ay nandoon malalim sa pag-ibig ng aming Panginoon Jesus, kung lagi namin nararanasan ng ang kapangyarihan ng ang fullness ng aming Diyos, you will be able to do more than what we ask. You can learn. You are able to do far more than we can imagine. Yung kapangyarihan mo, Panginoon, yung kapangyarihan mo ay nandoon na sa bawat panalangin namin, Lord, hindi magkakagal at yung sasagutin. Hindi kami magkakaroon ng alindangan. Hindi kami magkakaroon ng anumang agam-agam o Diyos sa buhay nito. Hindi kami mag-worry. Ano man yung pressure ng aming mga buhay. Kasi po, O Diyos, ni Daniel doon sa Lion's Den, O Diyos, doon sa kulungan ng mga leon, hindi po siya natinag, hindi nag-alala, hindi mo man siya inalis doon sa lugar na yun, bagkos sinamahan mo siya, Panginoon. Sinamahan. At I do believe, Lord, sinasamahan mo lagi ang iyong mga anak. Ang bawat isa sa amin na narito ngayon ay kasama ka, whatever situations that we are. We may be in worries, we may be in, Lord, may problema sa pamilya, we may be in financial trouble, Panginoon. But nonetheless, Panginoon, nandito kami, pero alam namin, kasama ka namin in all of these things, Panginoon, na nararanasan namin. Kung ikaw ay naghahari sa amin, kung ang iyong pag-ibig ay nag-uumapaw sa amin, ang iyong kapangyarihan, O Diyos, kung ang Panginoon siya nananahan sa aming mga puso, kasama ka namin. And we know and we believe, Lord, hindi mo pababayaan ng iyong mga anak. Kami man ay nasa kasakitan, O Diyos, may kumakasama kami ngayon. There is bedridden, Panginoon, may mga karamdaman, may sakit sa puso, Panginoon, merong kidney failure, Panginoon, merong cancer, Lord, in the name of Jesus. In the name of Jesus. We are claiming complete healing right now. In the name of Jesus. Doon sa mga problema sa mag-asawa, Lord, patuloy mo silang pagpupuri ng pag-ibig na nagmumula sa iyo. Ang pag-ibig na kailanman na hindi mo mawala. Ang pag-ibig na kailanman ay lagi namin mararanasan. So, as Panginoon sa mag-asawang ito, i-remind mo sila lagi, mahal na mahal mo sila. Mahal na mahal mo ang mag-asawang ito. At o Diyos, ano man ang kalalagayan ng bansa ito, ang daming kinayalagan yun, we entrust to you everything. In your hands, Lord, we are always safe. In your hands, we are always safe. Hindi kami mag-aala-ala dahil alam namin nasa malabay na pakpak kami ng aming Panginoon Jesus na kung saan ang kanyang mga iniibig, hindi niya pababayaan kayo. And even, Lord, yung situation sa aming country, we just entrust to you, Panginoon. Yung mga bagay nito, wala pong imposible sa inyo. Lord, magkakaroon ng kalutasan ng mga problema nito in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Salamat po, Diyos. Even we are limited doon sa sama-samang pagtitipon that we know and we believe. As we gather here today, Panginoon, dito sa Zoom, sa isang platform na ito, we know and we believe, Lord, where there are 2 or 3 gathered in your name, there you are in the midst of us, Lord. Nandito ka sa aming kalagitnaan. Kasama mo kami, Panginoon, at pinahalanan mo, ang pagyakap mo, ang pagnawahan mo, ang pagsama mo sa bawat isa. Salamat po, Diyos. Salamat sa iyong kapangyarihan. Salamat sa iyong kadakilaan.
kahapon sa umaga ito, O Diyos, at alam namin na patuloy ka ng proteksyon, ang pag-iingat mo, pagsasama mo ay lagi paraming nararanasan. Salamat po, O Diyos, sa bawat kaluluwa, sa bawat isa na narito ngayon, at naniniwala ko, Ama, na pinagpala mo ang bawat isa sa amin. Lord, you have blessed us more than we can imagine. Lord, you have healed us in our sicknesses. Lord, you have provided everything that we need right now, Panginoon, anumang pangailangan namin. Salamat po, Diyos. Ikaw lamang ang mapupulihan. Hanggang sa matapos kong gawain ito, patuloy namin niaalin sa iyong gawain ito na ikaw lamang ang siyang maluwalhati. Salamat po, Diyos. To you all the glory, to you all the honor. In the mighty name of Jesus, please we pray. Amen. Amen and amen. Amen. Praise the Lord. Magpupurihin natin, papurihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Papuri kay Yahweh. Yahweh,
kaya na. Sana matapos na po yung maging panalangin po natin na malampasan na natin yung mga bagay nito. At alam ko po, may plano lagi ang Diyos. Mabuting plano, magandang plano, dakilang plano para sa bawat isa natin. Yung pagpapatuloy po nung panalangin ni Pablo, sabi niya po doon sa huling bahagi, no? Sabi po dito, may we seek strengthening power of the Spirit. May we grow in our understanding of Christ's immeasurable love. And may our lives be filled with the fullness of God. To Him glory in the church and in Jesus Christ forever and ever. Amen. Hallelujah, hallelujah. Glory, glory to Him. Napakadakila mo po, O Diyos. Napakabuti mo. And Lord, sa kabila ng mga kaganapan, you have allowed us, Lord, to gather, to praise you, to worship you. Thank you for the word that you have given us. Thank you for your guidance, Lord, sa iyong pagsama. Thank you for the Holy Spirit that, Lord, na siyang nagpaunawa sa amin. At Lord, nag-guide sa amin for us to have this celebration. Lord, thank you. Dahil alam namin na we have strengthened, na you have strengthened each and every one of us. So Lord, dapat, at mo nga po, O Diyos, yung panalangin namin, kagaya po ng aming napag-aralan, will be rooted and grounded in your love. And Lord, you will be, Lord, yung indwelling presence mo, hindi lamang namin na naisin sa aming buhay, na magbisitahan mo lang kami. Pagkos, Lord, in our daily lives, sa aming pang-araw-araw na buhay, na doon, ikaw ang nananahan, ikaw ang nananahan sa aming mga puso, ikaw ang nagagabay sa aming mga isipan, lumalakad kami sa sentro ng iyong kalooban lamang. At kaya mo nga po, Diyos, na sama-sama ang anak mo na narito ngayon, Lord, nagmaghihintay kami sa muli mong pagbabalik at masusumpuan mo ang bawat isa sa amin sapat na lumalakad sa iyong kalooban lamang. Lord, sa aming paghihiwalay and sa lahat ng gagawin pa namin sa magapong ito, pangunahan mo po kami, and Lord, lahat ang aming mga gagawin na makapagbigay lamang ng kaluguran sa iyo. Lord, samahan po kami sa buong linggo na ito at alam namin na, Lord, as you bless us, Lord, ang bagay sa amin, yung mga immediate family members din namin, Panginoon, pinagpapala mo. Kung paano kami pinagpapala, kung paano namin naranasan ng yung pagsama ngayong umaga, Lord, ganyan din ang mararanasan ng aming mga mahal sa buhay na ginamit sa piling. Salamat po, Diyos. Patuloy na ang yung kapangyarihan, ang pagsama ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang biyaya ng Diyos Anak, at ang laging pagsama ng banal ng Espiritu ang siya aming maranasan. Sa pangalan ng Jesus, aming dalangin. Amen. Amen and amen. Praise the Lord. Patuloy po natin